Maligayang pakikinig sa Tagalog Audio Bible PH. Mateo Kapitulo 12. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabath sa mga bukiran ng trigo at nagutom ang kanyang mga alagad at nagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Datapwat pagkakita nito ng mga Fariseo ay sinabi nila sa kanya, "Tingnan mo, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabath." Datapwat sinabi niya sa kanila, "Hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang siya'y nagutom at ang mga kasamahan niya? Kung paanong siya'y pumasok sa bahay ng Diyos at kumain siya ng mga tinapay na handog na hindi matuwid na kanin niya, ni ng mga kasamahan niya, kundi ng mga saserdote lamang. O hindi ba ninyo nabasa sa kautusan kung papaanong sa mga araw ng Sabath ay niwawalang galang ng mga saserdote sa templo ang Sabath at hindi nagkakasala? Datapwat sinasabi ko sa inyo na dito ay may isang lalong dakila kaysa templo. Datapwat kung nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko at hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabath." At siya'y umalis doon at pumasok sa sinagoga nila. At narito, may isang tao na tuyo ang isang kamay, at sa kanya'y itinanong nila na sinasabi, "Matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabath?" upang siya'y kanilang maisumbong. At sinabi niya sa kanila, "Sino kaya sa inyo na kung mayroong isang tupa na kung mahulog ito sa isang hukay sa araw ng Sabath, ay hindi ba niya aabutin at hahanguin? Gaano pa ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa? Kaya't matuwid na gumawa ng mabuti sa araw ng Sabath." Nang magkagayoy, sinabi niya sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." At iniunat niya, at napauling walang sakit na gaya ng isa. Datapwat nagsialisa mga Fariseo at nagpulong laban sa kanya, at kung paanong siya'y maipapupuksa nila. At pagkahalata nito ni Jesus ay lumayo roon, at siya'y sinundan ng marami, at kanyang pinagaling silang lahat. At ipinagbili niya sa kanila na siya'y huwag nilang ihayag, upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, "Narito ang lingkod ko na aking hinirang at minamahal ko na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isa sa kanya ko ang aking espiritu at ihahayag niya ang paghuhukom sa mga hintil. Hindi siya makikipagtalo, ni sisigaw, ni maririnig man ng sino man ang kanyang tinig sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong gapok at hindi papatayin ang timsim na umuusok hanggang sa papagtagumpayin ang paghuhukom, at aasa sa kanyang pangalan ang mga hintil. Nang magkagayoy, dinala sa kanya ang isang inaalihan ng demonyo, bulag at pipi, at kanyang pinagaling. Ano pat ang pipi ay nagsalita at nakakita. At ang buong karamihan ay nagtaka at nagsabi, "Ito kaya ang anak ni David?" Datapwat nang marinig ito ng mga Fariseo ay kanilang sinabi, "Ang taong ito ay hindi nagpapalabas ng mga demonyo, kundi sa pamamagitan ni Beelzebub na prinsipe ng mga demonyo." At pagkaalam niya ng mga iniisip nila ay sinabi niya sa kanila, "Ang bawat kahariang nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay mawawasak. Ang bawat bayan o bahay na nagkakabahabahagi laban sa kanyang sarili ay hindi mananatili. At kung pinalalabas ni Satanas si Satanas, siya'y nababahagi laban sa kanyang sarili. Papaanong mananatili ang kanyang kaharian? At kung sa pamamagitan ni Beelzebub ay nagpapalabas ako ng mga demonyo, ang inyong mga anak, sa kaninong pamamagitan sila pinalalabas? Kaya sila ang inyong magiging mahukom. Ngunit sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. O paano bang makakapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-aari kung hindi mo nagapusin ng malakas, at kung magkagayoy, masasamsam niya ang kanyang bahay? Ang hindi sumaakin ay laban sa akin, at ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao, datapwat ang kapusungang laban sa espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sino mang magsalita ng isang salita laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya, datapwat ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipatatawad sa kanya, kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating. O pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bungang niyaon, o pasamain ninyo ang punong kahoy at masama ang bunga niyaon, sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong,
Papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng mabubuting bagay, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabubuting bagay, at ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masasamang bagay. At sinasabi ko sa inyo, na ang bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal, at sa iyong mga salita ay hahatulan ka. Nang magkagayoy, nagsisagot sa kanyang ilan sa mga eskriba at sa mga fariseyo, na nagsasabi, Guro, ibig namin makakita ng isang tanda sa iyo. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, isang lahing masama at mapangalunya ay humahanap ng isang tanda, at hindi siya bibigyan ng anumang tanda kundi ng tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paanong si Jonas ay napasatya ng isang balyena na 3 araw at 3 gabi, ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na 3 araw at 3 gabi ang anak ng tao. Magsisitayo sa paghuhukom ang mga tao sa Ninive na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan sapagkat sila'y nagsipagsisi sa pangangaral ni Jonas. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Jonas. Magbabangon sa paghuhukom ang reyna ng timugan na kasama ng lahing ito, at ito'y hahatulan sapagkat siya'y nanggaling sa mga wakas ng lupa upang pakinggan ang karunungan ni Salomon. At narito, dito'y may isang lalong dakila kaysa kay Salomon. Datapwat ang karumal-dumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy, sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko, at pagdating niya ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy, yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa kanya, at sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon, at nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Samantalang siya'y nagsasalita pa sa mga karamihan, narito ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid ay nakatayo sa labas, at ibig nilang siya'y makausap, at may nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay nakatayo sa labas, na ibig nilang makausap ka. Ngunit siya'y sumagot at sinabi sa nagsabi sa kanya, sino ang aking ina at sino-sino ang aking mga kapatid? At iniunat niya ang kanyang kamay sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid, sapagkat sino mang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking kapatid na lalaki at aking kapatid na babae at ina. Mateo Kapitulo 13. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat, at nakisama sa kanyang lubhang maraming tao. Anupat lumulan siya sa isang daong at naupo, at ang buong karamihan ay nakatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan, at dumating ang mga ibon at kinain nila. Ang mga iba namay nahulog sa mga batuhan, na do'y walang sapat na lupa, at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nainitan, at dahil sa walang ugat ay natuyo. At ang iba na may nahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Ang iba na may sa mabuting lupa at nagbubunga. Ang ilay tigi 100, at ang ilay tiga 60, at ang ilay tigda 30, at ang may pandinig ay makinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y ipinagkaloob ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan, at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit sino mang wala, pati nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko ng mga talinghaga, sapagkat nagsisitingin ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi nakakarinig, ni hindi nakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraay hindi ninyo mauunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tenga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata,
Baka sila'y makakita ng kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tenga at makaunawa ng kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita at ang inyong mga tenga sapagkat nakakarinig. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan, at ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita, at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal. At pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, at pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng makayamanan ay siyang umiinis sa salita, at yao'y nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga, at ang ilay tig 100 at ang ilay tig 60 at ang ilay tig 30. Sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang natutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pansirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat ng sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sambahayan ay nagsiparaon at nagsabi sa kanya, Ginoo, hindi ba naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nagmula ang mga pangsirang damo? At sinabi niya sa kanila, isang kaaway ang gumawa nito. At sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo ba na kami magsiparoon at ang mga yaoy pagtipunin? Datapwat sinabi niya, huwag. Baka sa pagtitipon ninyo ng mga pangsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani, at sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga mag-aani, tipunin muna ninyo ang mga pangsirang damo at inyong pagbibigkisin upang sunugin. Datapwat tipunin niyo ang trigo sa aking bangan. Sinaysay niya sa kanila ang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at inihasik sa kanyang bukid, na siyang ang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, ngunit nang tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Sinalita niya sa kanilang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa libadura na kinuha ng isang babae at itinago sa 3 takal na harina, hanggang sa ito'y nalibadurang lahat. Lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga. At kung hindi sa talinghaga ay hindi niya sila kinakausap, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bubukhin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, sasaysayin ko ang mga natatagong bagay, buhat ng itatag at sanlibutan. Nang maggagayon ay iniwan niya ang mga karamihan at pumasok sa bahay. At sa kanya'y nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsisipagsabi, ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pangsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay anak ng tao, at ang bukid ay ang sanlibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pangsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanlibutan, at ang mga mag-aani ay ang mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pangsirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din na mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ng lahat ng mga bagay na nakakapagpatisod at ang nagsisigawan ng katampalasanan. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy, magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Tulad ng kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik
at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas, ay yumaon siya at ay pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ng kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ng masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, at sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Nauunawaan ba ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. At sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat iskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sambahayan na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito ay umalis siya doon, at pagdating sa kanyang sariling lupain ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga. Ano pat sila'y nagtaka at nagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ng ganitong makapangyarihang gawa? Hindi ba ito ang anak ng anluwagi? Hindi ba yung tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba silang lahat ay nasa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya'y kinatisuran nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa, dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.